Matapos ang napaka-emosyonal na pag-uusap ni Guillermo at Victoria sa harap ng puntod ng ama ni Victoria, akala natin ay medyo lalambot na ang lahat. Pero laking gulat na lang ni Victoria nang magising siya at makitang pumarada sa mismong garden niya ang fiancé ni Guillermo na si Kim. Magpapasindak ba ang Queen of Hacienda Robles sa bisitang hindi naman invited? At ano ang gagawin ni Guillermo ngayong mismong anak nilang si Via ang nag-aabang sa galaw niya para mabuo ulit ang pamilya nila? Exciting ang episode natin, kaya simulan na natin. Victoria POV. Masyado nang nakakapagod ang buhay. Narinig kong wika ni Guillermo. May hina ng boses sa halatang pagod. May mga anak na tayo, lahat-lahat, pero hindi ko pa rin ramdam ang pagpapatawad mo. Hindi ko naman mapigilan ng matawa, isang mapait at pilit na pagtawa. Guillermo, marahan kong sambit pero matalim ang laman ng bawat salita. Ikaw na rin ang may sabi, may mga anak na tayo. And you know what? I felt sorry for our kids dahil hindi ko kayang ibigay ang kompletong pamilya na nais nila. Hindi naman ito nakaimik, napatingin ako sa kanya ng diretsyo, walang pag-aalinlangan. And besides, dagdag ko, ikakasal ka na, magkakaroon naman tayo ng kahit na konting decency. Saglit siyang natigilan at para bang may kung anong bumagsak sa pagitan naming dalawa. Isang mabigat, hindi nakikitang pader na matagal nang nakatayo. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw na mas matibay na yon. Victoria, muli niyang tawag, ngunit mas mahina na mas puno ng pagsusumamo. Pero umiling lang ako, hindi ko na hinayaan na magsalita pa siya. Kung ang pagpunta mo dito ay para lang buluhin ulit ang mga bagay na matagal ko ng pilit inaayos, mabuti pa na umalis ka na. Mahina akong sambit habang nakatitig sa puntod ni Papa. Galit ka pa rin talaga sa akin. Hanggang ngayon hindi pa rin naghihilom ang sugat sa puso mo na ako din ang may gawa. I'm sorry, Victoria. Alam kong mali ako noon. Alam kong sumobra ako. Ikaw ang pinagbayad ko sa mga kasalanan ng ama mo. Mahina nitong wika. Hindi naman ako nakaimik. Alam kong hindi sapat ang salitang sorry para mabura sa puso mo ang galit, pero sana hayaan mo ko na magstay sa tabi ng mga anak natin. Seryoso nitong wika. Anong ibig mong sabihin? Kunot noo kong tanong dito. Victoria, gusto kong magstay ng kahit na ilang araw pa dito sa hacienda. Yan ay kung ayos lang sa'yo. Huwag kang mag-alala, maghahanap na lang naman ako ng lupain na malapit lang dito sa Hacienda Robles. Bala ko rin dito na lang tumira at mag-settle down hanggang sa pagtanda ko. Nakangiti nitong wika. Ngiti na kapansin-pansin, hindi man lang umaabot sa mga mata nito. Pero syempre, nagulat din ako sa sinabi nito. Ano daw? Gusto daw nito na dito na rin siya titira sa lugar na namin? Dito nakatirang mga anak ko, ganun din si Lolo Samuel, kaya ano pa bang dahilan para manatili ako sa Manila? Nakangiti nitong wika. Paano si Kim? Hindi ba't ikakasal na kayo? Hindi ka ba niya hanapin at hindi ba siya magtataka kung hindi ka niya mahagilap sa Manila? Seryosong tanong ko. Oo, si Guillermo pa rin naman ang ama ng mga anak ko at kung ano man ang desisyon nito sa buhay, labas na ako doon. As long as wala itong balak na guluhin ang buhay ko, magkakasundo kaming dalawa. Hindi ko na iniisip ang tungkol sa bagay na yan sa ngayon. Hayaan na natin ang kapalaran na magdikta sa kung ano man ang mangyayari. Seryoso nitong sagot at pagkatapos nitong sabihin ng katagang yon, umatras ito palayo sa akin. Naupo naman ako sa harap ng puntod ni Papa. Hinaplos ko ang lapitan nito gamit ang aking kanang kamay bago nag-alay ng maikling panalangin. Kung noon, umiiyak ako sa tuwing nandito ako sa puntod ni Papa. Ngayon kabaliktaran ng lahat-lahat. Ilang taon na din ang lumipas at kahit na ano pang gawin ko, hindi na may babalik pang mga nangyari na. Mananatili na lamang yun na isang masakit at madilim na alaala ng nakaraan sa aming lahat. Pagkatapos kong mag-alay ng maiksing panalangin kay Papa, tumayo ako't muling napatitig kay Guillermo. Nakatayo pa rin to sa hindi kalayuan sa akin. Tahimik na nakamasid habang blanko ang ekspresyon ng mukha. Hindi ka umuwi kaninang lunchtime, hindi ka kumain.
Sumabay ka na lang sa akin pagbalik ng asyenda. Seryoso kong bigkas. Napansin ko ang dahan-dahan na pagsilay ng ngiti sa labi nito dahil sa sinabi ko na para bang may nakakatuwa. Sa sinabi ko, ang weird. Minsan sobrang weird talaga nitong si Guillermo. Sa paglipas ng panahon na hindi ko nakikita kay Guillermo ang dating ito, ang binatang labis kong kinababaliwan noong teenage life ko, ibang-iba na siya ngayon at nagbago na rin ang lahat. Ang mga pangarap namin noong mga sandaling magkasintahan pa lang kami ay biglang naglaho. Bagkus na palatan yon ng matinding galit at bigati. And now, heto magkaharap pa rin kami na para bang may isang matibay na pisi na nakakabit sa pagitan naming dalawa. Kahit na anong pilit na paglayo dito, patuloy naman tong nananatili sa paligid ko. Siguro dahil matibay na pisi na nagkapigkis sa pagitan naming dalawa ay ang tatlo naming anak. Kaya kahit na anong pilit kong lumayo dito sa ngayon, pilit naman ito na lumalapit sa akin. Salamat, huwag kang mag-alala, babawi ako. Once na makabili ako ng malawak na lupaing kagaya dito sa Hacienda Robles, ako naman na mag-iimbita sa'yo. Nakangiti nitong wika. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko na rin mapigilan pa ang mapangiti. Tahimik kaming naglakad sa kanya-kanya naming kabayo at ilang saglit lang, tinahak na namin na nag-uumpisa ng dumilim na kapaligiran. Habang nakasakay ako sa kabayo, muling dumaloy sa balintataw ko ang mga nangyari noong teenage life ko. Ako at si Guillermo pumupuslit noon palagi kay Papa para magpalipas ng ilang oras na magkasama kami. Teenage life, masyadong mapusok at hindi malang namin nalintanan noon ang malaking panganib dulot ng kapasukan namin. Pero may isang katotohanan na nagsusumigaw. Ang relasyon namin ni Guillermo noon na naging mitya kaya nagkagulong lahat. Ang relasyon namin ni Guillermo naging dahilan kung bakit naging malupit si Papa noon sa mga magulang nito. Magkasunod lang naman kaming dumating ni Guillermo ng mansyon. Mommy! Masayang sigaw ni Via Marie sabay yakap sa akin. Bahagya ako napangiti habang ginagantihan ng yakap niya. Sa kabilang banda, si Anay tahimik lang na nakamasid habang kitang-kita ko sa mga mata nito ang lungkot. Nagsiselos ba si Ana? Sa naisip kong yun, kumalas ako sa pagkakayakap ni Via. Nilapitan si Ana, tinalikan sa pisngi. Baby, malambing kong wika. Masama bang pakiramdam mo? Napansin kong dahan-dahan na pagguhit ng ngiti sa labi nito. Umiling ng makailang ulit bago nagsalita. No po, Mommy. Ayos lang po ako. Sagot nito. Hinalikan din ako nito sa pisngi, sabay yakap ng mahigpit sa akin. Hindi ko na tuloy mapigilan ng mapangiti. Hays, kailangan ko talaga sigurong hatiin ang oras ko sa kanilang lahat. Hanggat maaari kasi, ayaw ko na makaramdam sila ng selo sa isa't isa. Wala sa sariling napatingin ako kay Via. Kausap na nitong amang si Guillermo kaya kaagad na din ako nakahinga ng maluwag. Nasaan si Baby Leticia? Malambing kong tanong kay Ana. Nasa room po. Kasama niya po si Gabriel. Sagot naman ito sa akin. Tumango naman ako at kumala sa pagkakayakap dito. Pagkatapos noon, hinawakan ko to sa kamay at inakay na papasok ng mansyon. Si Via naman, ayun, naglalambing yata sa ama. Sabay na din kaming kumain ng dinner. Habang kumakain kami, kapansin-pansin ang kakaibang sigla ni Via Marie. Hindi na rin ito tinititigan ng masama si Ana. Kahit papano, nakahinga naman ako ng maluwag. Wala naman akong ibang nais kundi ang magkasundo silang lahat eh. Si Guillermo tahimik lang na kumakain. Si Lolo Samuel naman, ilang beses kong nahuli na pasimple kaming tinitignan na para bang may gusto itong sabihin na hindi lang maisatinig. Pagkatapos kumain, nagpasya akong umakyat ng kwarto. Hindi ko pa nga maiwasang magtaka, lalo na sobrang tahimik ng mga bata. Wala yatang may gusto ngayong gabi na tumabi sa aking pagtulog. Gayon pa man pinagbit-balikat ko na lang yun. Pagkatapos kong maglinis ng katawan, nahiga na ako ng kama at kaagad ding nakatulog. Eksaktong 6:00 ng umaga, nagising ako. Kaagad ako nag-ayos at lumabas ng mansyon kung saan hindi ko maiwasang magulat na mapansin ko na may bisita pala. Walang iba kundi si Kim, ang fiancé ni Guillermo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang magandang gising ko ay napalitan ng inis. Anong ginagawa niya dito? Bulong ko sa sarili, hindi may tagong inis. Nakatayo siya sa gitna ng garden, maayos ang ayos. Parang siya pang may-ari ng buong mansyon. Nakangiti pa ito habang may kausap na kasambahay.
Parang komportable at para bang sanay ng babaeng ito sa lugar na to. Hindi ko mapigilan ng maikuyom ang aking kamao. Pinayagan ko si Guillermo na manatili dito sa mansyon dahil ama siya ng mga bata. Pero ang magdala ng bisita, hindi ko yun pinapayagan, hindi kailanman. Dahan-dahan ako naglakad palapit dito. At sa bawat hakbang ko, lalo lang tumitindi ang nararamdaman kong inis. Hanggang sa tuluyan ako huminto sa harap niya. Kim, isang salita pero sapat para mapalingon siya. Bahagya siyang umiti nang makita ako. Good morning, ani at tila ba wala lang, na para bang in good terms kami at matagal nang magkakilala. Alam kong artista ito at ang mga artista magaling talagang umarte. Kagaya ni Kim. Alam ko na pinaplastic lang ako nito eh. Kaya naman hindi na akong umiti pabalik dito. Anong ginagawa mo dito? Diretso kong tanong, walang paligoy-ligoy. Saglit siyang natigilan pero agad din siyang nakabawi. Nandito ako para kay Guillermo, mahinahon niyang sagot. Fiancé niya ako, hindi ba? Natural lang na bumisita ako, kalmado niyang sagot. Hindi ko mapigilan ng mapangisi. Natural? Ulit ko't bahagyang tumawa. Hindi ka yata na-inform. Na-inform tungkol saan? Nakataas ang kilay na tanong niya. Alam ko na kung maldita ako, mas maldita ito. Pero nasa baluarte ko to ngayon, kaya wala siyang laban kumpara sa akin. Gayon pa man huminga ako ng malalim. Pilit pa rin itong pinapakiharapan ng maayos kahit ang totoo, kumukulong dugo ko. Hindi ko nakalimutan ang ginawa ng babaeng ito noong nakakonfine sa ospital si Gabriel. Kulang na lang kalad ka rin ako palabas sa kwarto ng sarili kong anak. Nabisita lang din siya sa lugar na to. Malamig ang boses na wika ko. Napansin ko biglang namutlang mukha nito na tameme habang ang mga kasambahay na pahinto sa kanilang ginagawa, pasimpleng nanunood sa mga kaganapan dito sa garden. At kahit pa, fiancé ka ni Guillermo, dugtong ko. Mas malamig ng boses ko. Hindi ka basta-basta pwede na pumasok dito nang hindi ko alam. Kagad ko napansin ang biglaang pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya. Ang plastic ng tungiti ay napalitan ng pagsimangot. Excuse me, mahinang sabi niya. Yeah, you heard it right. Hindi ka welcome sa sarili kong balwarte kaya umalis ka na. Yamot kong muling wika, lalong naningkit ang mga mata nito sa galit. Lumingalinga sa buong paligid na para bang may hinahanap. Si Guillermo. Nasaan si Guillermo? Hindi pwedeng ikaw ang magdedesisyon kung aalis ako o hindi. Lalo na't magiging asawa na ako ni Guillermo. Yamot itong wika. Isang peking pagtawang kaagad na kumawala sa lalamunan ko. Si Guillermo ba? Okay, fine. Yamot kong wikat pagkatapos noon binalingan ko ang isa sa mga kasambahay. Alam na ba ni Guillermo na may bisita siya? Tawagin niyo siya at pababaing dito. Ora mismo. Guillermo Guerrero POV. Alam kong sa oras na to gising na si Victoria. Gustuin ko mang bumangon. Nag-aalala naman ako na baka mistorbo ang pagtulog ng kambal. Late na kaming nakatulog kagabi. Paano ba naman kasi bigla na lang pumasok si Via dito sa kwarto? Umiiyak habang nakasunod dito si Gabriel. Kumakatok daw kasi ito sa pintuan ng kwarto ng ina pero hindi sila pinagbuksan. Feeling na naman ni Via, hindi siya mahal ng ina. Well, maaring hindi lang narinig ni Victoria ang katok sa pintuan ng kwarto. Maaring maaga itong nakatulog, mahapon kasi ito nasa labas. At kahapon habang kausap ko to sa harap ng puntod ng ama, kitang-kita ko ang pagod sa mukha nito. Sa bagay, hindi biro ang responsibilidad dito sa asyenda. Kahit na sabihin hindi naman talaga personal na humahawak na mabigat na trabaho pero ang magpalakad ng malawak na lupain ay sapat na para maubos ang energy sa buong maghapon. At yun ang gusto kong ipaliwanag sa kambal. Yun ang gusto kong maintindihan nila. Kaya nga kahit na nagpupumilit sila kagabi sa akin na samahan sila nakatukin ng ina sa silid nito ay hindi na ako pumayag. Sinabi ko na lang dito na sila sa kwarto ko matulog dahil namimiss ko rin sila. Mabuti na lang talaga at nagdala sa maayos na pakiusapan kung hindi baka pati pagtulog ni Victoria ay naistorbo. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko sa pintuan ng kwarto nang marinig kong mahinang pagkatok doon. Ayaw kong maistorbong kambal sa katok na yon kaya naman dali-dali kong bumangon ng kama at pinuksan ang pintuan kung saan kaagad na sumalubong sa paningin kong isa sa mga kasambahay ng mansyon. Yes, wika ko. Sir, pasensya na po sa istorbo kaya lang po sa Senyorita Victoria. Mainit yata ang ulo. May dumating po kasing bisita na hindi yata welcome. Wika nito sa akin. Kaagad naman nagsalubong ang kilay ko.
Bisita? Sinong bisita? Eh kung hindi welcome, bakit ayaw niyang paalisin? Seryosong tanong ko. Muli ako napasulyap sa kambal na noon ay mahimbing pa rin sa pagtulog. Eh, ayaw pong umalis at saka dinig ko, fiancé niyo po siya, kaya ganon. Sagot din naman ito sa akin. Fiancé ko? Sino? Nagtatakang tanong ko. Kim, ako po, yung artista po. Dumating po siya talos 15 minutes nang nakalipas. Hinahanap po kayo pero sinabi namin na natutulog pa kayo. Kaya ayun, inabala niya yung sarili niya sa kakaikot sa paligid ng mansyon. Eh, nakita po siya ni Senyorita Victoria. Kaya ayun, biglang uminit yung ulo. Mahaba nitong paliwanag. Hindi ko naman mapigilan ang mapakamot ng ulo. Kahapon pa tumatawag si Kim sa akin pero hindi ko to sinasagot. Tapos malalaman ko na lang na nandito na to ngayon. Pagkakataon nga naman, paano nalaman ng babaeng yun na nandito ako? Sige po manang, pakisabi sa senyorito niya na bababa na ako. Seryosong sagot ko. Kaagad din naman ito na tumango kaya naman muli na akong pumasok ng kwarto. Kaya lang sa muling pagtitig ko sa kama, napansin kong gising na si Via. Nakasimangot ito habang nakatitig sa akin. Nandito si Tita Kim? Dad, paano ka magugustuhan ulit ni Mommy? Kung ganyan sumunod na naman si Tita Kim dito. Seryoso nitong wika na akala mo isa na sa tamang edad na ito para maintindihan ang mga nangyayari sa buong paligid. Gusto ko pa naman sana na magkabati na kayo ni Mommy. Kaya lang, parang ayaw niyo naman yata Muli nitong wika. Halata sa boses nito ang tampo kaya naman hindi ko mapigilan ang mapangiti. Kung mapapaalis ko bang Tita Kim niyo mamaya, tutulungan mo ba ako na magkabati kami ng mommy mo? Tanong ko, ilang saglit din akong tinitigan ni Via bago nakangiti itong tumango. Oo naman po, gusto ko pong mabuo yung pamilya natin, Dad. Sagot nito. Kung ganun, do your best. Gawin mong lahat para muli ako magustuhan ng mommy mo. Nakangiti kong sagot dito. Kaagad din naman itong tumango. Kitang-kita ko sa mga mata nito ang tuwa, kaya naman mabilis na akong pumasok ng banyo. Kailangan palaging maayos ang itsura ko kapag humaharap kay Victoria. Regarding kay Kim, bahala na, hindi ko to mahal at gagawa ko ng paraan para hindi matuloy ang kasal namin. Sa buhay na to, wala akong ibang gustong pakasalan kung hindi si Victoria lang. Sabi nga nila, kapag nasa sarili mong baluarte, walang sino man ang pwedeng magmarunong. Aray, napakatapat ng katapat si Kim. Hindi ba mga katropa? Mula sa palaban at walang pag-atubiling pagpapatalsik ni Victoria sa hindi invited na bisita hanggang sa lihim na pakikipagsabuatan ni Guillermo sa sarili nilang anak na si Via para lang makuha ulit ang puso ni Victoria. Sa pag-ibig man o sa pamilya, hindi kayang takpan ng kaplastikan nung kahit na anong puwersang totoong nararamdaman kapag ang puso'y nakatutok na sa dapat nitong balikan. Gagawa at gagawa yan ng paraan para itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Paano nga ba palalayasin ni Guillermo si Kim nang hindi nasisirang reputasyon ng pamilya at magtagumpay kaya si Via sa planong pagbabatiin ng kanyang mommy at daddy? Huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong reaksyon sa tapatang Victoria versus Kim at mag-subscribe para sa susunod pang exclusive na kabanata. Maraming salamat po.